Yan. So, sa mga buhay natin, meron tayong tinatawag na love, no? Meron tayong love, meron tayong um, tunay na pagmamahal. So sa araw na ito, ang ikukuwento natin, ano ba yung tunay talaga, yung totoo na pagmamahal. At saka makikita po natin ito, aside sa pagmamahal, meron bang nagbubukas sa'yo na ano ba tawag yun, nagre-rebuke sa inyo? Yun, parang pinagsabihan ka. So ngayong araw na 'to, yung verse natin ay makikita sa Proverbs chapter 5. Asan yung ano ko? Ayan. Proverbs chapter 5. Sorry po. Proverbs chapter 27 verse 5 to 6. So ito po mismo yung pamagat natin. Yung pamagat po natin is open rebuke is better than hidden love or secret love. So ang tanong po, meron bang mga lihim na pagmamahal, 'di ba? Meron bang mga bukas na pagsuway? Meron po ba? Meron 'yun, meron of course. Meron din po bang meron para sa ating kabutihan mga kapatid. Para sa ating mga kabutihan mga kapatid, meron tayong malapit na kaibigan. O kahit bata pa tayo o kahit lang tayo, matanda pa tayo, meron tayong mga tinatawag na mga kaibigan, mga lalapit na kaibigan, 'no? Pero 'pag sinabi nating malalapit o yung close friend na sinasabi, 'di ba kung dito sa atin 'pag sinasabing close friend, totoong kaibigan. Yung close friend, totoong sirado, 'di ba? Kasi 'pag close, sirado 'yon. Kung sa Cebuano po 'yon. Friend, kaibigan. Close or sirado. Pero yung totoong kaibigan po, yung true close friend, yun po yung open. Bakit open yung true close friend at hindi naman ay parang sirado man yung close friend lang, no? True close friend is open o yung bukas po. Yung close friend is not true friend. Yun yung tinatawag na hidden love. Close friend, alam niya kung paano mag-open o yung mag-o-open sa inyo. Yun yung totoong kaibigan, no? May kaibigan na hindi sila bukas, pero malapit sila sa iyo, no? Hindi na totoong kaibigan daw, peke daw 'yan, no? Halimbawa, halimbawa, hinahayaan ka sa iyong masamang ginawa, pero sumama siya o sinang-ayunan ka sa iyong mga masamang ginawa, no? Malapit kayo dahil pareho ang ginagawa niyo. Hindi ka niya mapanagot. Paano mo siya mapapanagot kung siya mismo ay gumagawa o nakisama rin sa mga ganyan? 'Di ba? Yun yung close friend pero hindi siya nag-o-open, 'no? Yung friend mong mababae man 'yan o malalaki, pero hindi siya nag-o-open sa iyo. May mga panahon sa iyong buhay na itinatago natin sa kapwa. Akala mo ikaw lang nakakatago sa sarili mo, no. May mga tao ring nagtatago sa iyo, no. Example lang, ipapakilala mo yung isang tao dun sa kaibigan mo. Ipinakita mo, sinabihan mo yung kaibigan mo dun sa isang tao, ay, oo, na ito, "Pare, meron akong ipapakilala sa'yo. Itong tao nito mabait 'to, itong tao nito sobrang magalang, masunurin ito 'to." Kahit alam mo na yung taong pinagsabihan mo ay tamad, pangit, pangit yung ugali, gano'n, 'di ba? Pinakilala mo siya, ipakita kung gaano siya, 'di ba? Minsan ka lang makarinig na, bihira ka lang nakakarinig na nagpapakilala ka ng, "Ito siya, tamad 'to tol, yun may ipapakilala ko sa'yo tol, magandang babae, tamad 'to siya, pasaway 'to." Bihira bihira lang yan, 'di ba?
Kasi mahirap tayong magbukas niyan. Ngayon mga kapatid, matututunan natin ang paksa natin na open rebuke is better than hidden love. So, hidden love, tinataguan ka. Hindi ka sinasabihan or sasabihin kung ano ka. Yung totoo na kaibigan, sasabihin kung sino ka. Dahil merong bagay na hindi natin makikita ay nakikita naman ng iba. Yes, totoo yan. Kailangan natin na may kapwa tayong na magsasabi sa atin ng ating mga mali. Kasi magtitiwala tayo na, ay, hindi ko na kailangan sila. Ay, ayos na ito. Ito na, ginawa ko na. Ginawa ko, tama naman yung, yung ginagawa ko. No, hindi po yung ganyan. Kasi ano ba yung sabay ng Proverbs chapter 27, verse 5 to 6? So, basahin po natin. Ayan. Verse 5, open rebuke is better than hidden and secret love. Verse 6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Ngayon, kailangan natin ipatupad na mas mabuti ang bukas na pagsaway kaysa nakatagong pag-ibig. At sa verse 6, ano ba yung sabi sa verse 6? Teka lang po. Naglalag na pa yung PC ko. Yan. Bumalik na rin. So verse 6, anong sabi dito? Faithful are the wounds of a friend. Ayan. Faithful are the wounds. Naglalag na naman. Teka lang po nawala. Faithful are the wounds of a friend. F5. Ito. Nako, naglalag naman. Pagpatuloy ko lang po kahit walang kahit walang naglalag po kasi. Sadya po. So, faithful of the wounds of a friend. So, ano ba yung ibig sabihin nun? So, ang ibig po sabihin pala nun, mayroon bang, ang tanong ko lang, mayroon bang mga kaibigan na hindi talaga nananakit o yung hindi ka sinasaktan? Yun yung mga magpapanggap na mga kaibigan. Yung hindi ka sinasabihan na, hindi ba masakit na marinig na ganito yung sinasabi sa'yo? Yung sinabihan ka na, ano ba yan, tol? Hindi naman ang pangit mo ng itsura mo, ganun. Itim mo naman. Laki naman ng ilong mo, ganun. Diba? Sakit pakinggan yan sa atin. Di mo yan marinig sa mga kaibigan natin, no? Kahit kung narinig po din natin yan, nako, lalaban ka, suntukan na lang tayo, ganun ka, gumaganon ka talaga, di ba? Kaya nga tinatago lang nila yan, kahit alam nila na ganyan ka. Yun yung parang tinatago, yung sinabi ko kanina. Totoong kaibigan, pero hindi sila nag-open. Tinatago lang nila. Bakit? Dahil kung paalalahanan ka, sigurado, 'di ba? Mapapabili ka ng papaputi kung maitim ka. Skincare kung magaspang yung mukha mo. 'Di ba? So sa second sentence naman, yung sinabi dun sa second sentence, mag-ingat sa halik of the mag-ingat sa halik. Oh, yun yung sinabi, yung mag-ingat sa halik. So, sa second sentence po, dun sa sinabi po sa verse 6. Napasin mo ba yung si Judas, di ba? Lahat naman tayo nakakilala ni Judas, di ba? Walang exempted, kilala natin lahat yon. Si Judas po, teka lang po, parang bumabalik na po. Ayan. Si Judas po ay isang disipulo, isa sa mga disipulo ni Jesus. Ngayon, ano bang ginagawa ni Judas? Ano ba related ni Judas dito sa natin ngayon?
Ayan, bumalik na rin. So, ano ba related ni Judas sa story natin ngayon? So, si Judas kasi, isa siya sa mga estudyante ni Judas na madalas sumahalik. Yung story na kung naalala nyo na dinakip o parang hinuli si Jesus. Di ba? Anong ginagawa ni Judas doon? Hinalikan niya, di ba? That's the sign na yung kukunin na si Jesus ng mga Pariseo. No? Sabi ni Judas na, tingnan mo to, tingnan mo to. Hulihin mo to, yung taong hahalikan ko, yun yung dapat huliin mo, di ba? Meron palang halik na tridor. Halik na tinatagong pag-ibig, hindi literal na halik yon, no? Pero kung sinasabi nating halik, may mga halik na magandang pakinggan, no? May mga kwento o mga sabi-sabi na magandang pakinggan pero maaring lumalayo sa iyo. Maaring lumayo sa iyo sa Diyos. No? Meron bang mga kwento na hindi ko alam kung anong iba, yung bulatik kasi yun yung parang inuuto ka o yung binobola ka. No, example, yung sinasabihan ka ng kaibigan mo, ang bait mo, pero alam niya na ang sama mo. Parang ganun, 'di ba? Ang haba ng ilong mo, tol. Kahit nakita naman na flat ng ilong. Ang tangkad mo, tol, kahit alam na pandak. Ang baho mo, tol, ang bango mo, tol, kahit ang baho mo, 'di ba? Yan ang halik. So mag-ingat po tayo niyan sa mga kwento o mga sabi-sabi niya dahil maaaring ilayo ka nito sa kalooban ng Diyos. Alam mo kapatid, ang layunin ni Satanas may 3 paraan. Ano 'yun? 'Di ba? To steal, to kill, and to destroy. Pero may sinabi ang Diyos sa atin. Ano ba yung sinabi? Ayon sa Biblia, yung sinabi niya sa 2 Timothy chapter 3. Ang sabi niya doon, ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa pagtutuwid at pagsaway. Saway ba yun? Kaya ganun ang salita niya. Ibig sabihin, di ba sa simulang pagkabata pa tayo, nasanay tayo na sa mga magulang natin when we are young, mga 5 years old, 4 or 3 years old, parang ganun. Di ba nasanay tayo na makarinig ng mga magagandang salita. Bihira lamang talaga na makarinig ng pasaway. Diba? Kadalasan marinig mo sa mga yung parang yung pagre-rebuke o yung sinasaway tayo ay mula sa mga magulang natin. Di ba? Sinasabihan tayo na wag yan nak, wag yan, hindi magadayak, no? Wag yan nak, ganun. Lagi nating naririnig mula sa ating mga magulang yan. Pero sa ating mga kaibigan, sa mga paligid natin, hindi mo basta-basta maririnig yon. Hindi ka pinagsasabihan ng mga ganyan. 'Di ba? Pag alam mong kung alam ng tao na alam ng kaibigan mo na mali yung ginagawa mo, minsan sinasabayan ka pa. Minsan parang parang ini-encourage ka pa na gagawin mo pa 'yan. Ganun. No? Mas sinusuportahan nila ang iyong ginagawa kahit hindi maganda. Sa mga magulang mo lang maririnig at mararamdaman ang mga ayos na pagsaway. Pero sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos, nakalagay talaga ang salitang pagsaway. Nakapile, yun po, nakapile po lahat. Napansin mo kapag naririnig mo ang salita ng Diyos. 'Di ba? Alam natin lahat, nasasaktan tayo. Nandiyan talaga yung pagre-rebuke, sinasaway tayo. Hindi pwede na ang salita ng Diyos ay puro lang maganda. Yes, daming maganda, sarap pakinggan. May mga salitang sinasaway din tayo. Ganun ang sinabi sa 2 Timothy. May pagsaway. At ang ginawa ang ginawa ni Satanas? Ano bang ginawa ng Satanas, 'di ba? To steal, to kill, and destroy. No? Ano bang ginagawa ng Satanas, mga kapatid? Sinusubukan niya tayong linlangin. Paano ba tayo lilinlangin? Kung makakarinig ka ng masasakit na salita, ito example to. Kung makakarinig ka ng mga masasakit na salita,
Minsan maging matapang ka. Lumalaban ka sa mga gumagalaw sa'yo, lolokohin, 'di ba? Yun yung parang deceit, yun yung niloloko, lilinlangin tayo ng kalaban. So, 'wag ka ng padaya sa kanya. Kaya ang gusto ng Diyos ay tanggapin ang kanyang salita. Kasi ang kanyang mga salita ay may pagtutuwid. At paano kung masanay ka sa magagandang salita? Hindi ka masasanay sa pagtutuwid, ngunit ang kanyang salita ay may pagtutuwid. Kaya hindi natin ito may isinasantabi. Mga kapatid, masasanay lang tayo sa magagandang salita na matamis at kayang-ayang pakinggan. 'Di ba? Yung dinadaya kanya. Pero alam mo kapatid, ang gusto ng Diyos ay tanggapin ang kanyang salita. Kasi ang kanyang mga salita ay may pagtutuwid. At paano mo masanay na paano kung masanay ka sa magagandang mga salita? Hindi ka masasanay sa pagtutuwid. Ngunit ang kanyang salita ay may pagtutuwid. Gusto mo marinig mo lang yung maririnig o mababasa mo lang sa Biblia is puro magaganda pero parang nasasaktan ka sa mga parang di mo gusto yung nasasaktan ka sa mga salita na sinasabi niya, 'di ba? Masasanay lang tayo sa magagandang salita na matamis at kayang-aya. Pero ito paalalahanan ko po kayo mga kapatid. Kung nababasa natin, mababasa na hindi lang lahat ng matamis at masarap ay mabuti sa ating katawan. Halimbawa, try mong kumain ng lechon sa isang linggo. Sarap nun. Pero hindi yun mabuti sa katawan. Try mong kumain ng chocolate. Yan, sarap nun, tamis nun. Pero hindi rin masama kung kakain tayo buong araw sa isang linggo. Pero kahit matamis at masarap, yan, meron ding mapait na mabuti sa ating katawan. Ano ba yung mga mapapait na mabuti sa ating mga katawan? Tulad ng yung dahon na makabuhay. Mapait pero gamot yun para sa atin. So, ganun din po sa salita ng Diyos. May panahon din na matamis ang salita ng Diyos at may panahon din na sobrang pait o masakit ang salita ng Diyos para sa iyo. Pero yung salita na yun ay kailangan mong tanggapin. Bakit? Kasi ginagamot ka. Ginagamot ka ng Diyos. Yun po. So, ginagamot ka, ibig sabihin, nag-o-open rebuke si Lord sa atin through the word na mababasa natin sa Biblia. Ngayon, how important that open rebuke is. So dito na po tayo. Tatlo lang po ito. So ano ba yung mga paano po ba importante yung open rebuke? Unang-una, open rebuke is the expression of true love. Wow. True love na naman tayo. Ayan. Kaya sa kabaliktaran pa, kung lihim ang iyong pagmamahal, hindi mo masasabing hindi mo hindi mo sasabihin ang kanyang pagkukulang at mali. Ulitin ko po, kung lihim ang inyong pagmamahal, hindi mo sasabihin ang kanyang pagkukulang at mali. Ang punto dito ay hindi mo maipapahayag ang tunay na pagmamahal. Hindi mo ipinakita ang tunay na pagmamahal mo. You need to open rebuke. Kailangan mong sabihin, kailangan mong ilabas. Dapat intindihin natin na kung totoong nagmahal ka sa kapwa, dapat ipapaintindihin mo na kapatid na kung totoo pala na nagmamahal ka, sasabihin mo talaga kahit nasasaktan na siya or masasaktan siya. Sasabihin mo kahit alam mo na masasaktan siya.
Because nagpapakita na you're showing your true love. Ganon din ang ginawa ni Lord sa atin. Yes, totoo po yan. Yan ang ginawa ni Jesus. Yung sa story, kung naalala nyo, nilapitan niya ang mga pare at mga pariseyo. Nagbibigay siya ng mga salita, yung mga pagsaway. Mga pagsaway, di ba? Sinabihan yung mga pariseyo kahit na sinabihan na ano, ay, ano, alam mo namang ano yan, ganito, ganyan, di ba? Di ba mga pariseyo sa harapan ng ano, mga tao mabuti sila, pero sa loob, ano ba sila sa loob, di ba? Nasasaktan sila. Pero yung totoo yan mga kapatid, mahal ng Diyos. Mahal niya ang mga pare at pariseyo. Kaya niya pinagsabihan, kaya siya nag-o-open rebuke kasi ini-express niya yung true love niya doon sa mga pariseyo at sa mga pare. Amen. Now, kasi yung open rebuke kasi, saan bang yung ano, pag nagbabasa tayo yung Biblia, puro words yun eh. Pero nag-o-open rebuke si Lord sa atin yan. Remember John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bakit kaya ang salitang ito? Bakit puro salita ang lagi nating at naririnig? Di ba? Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, minsan nasasaktan ka, minsan natutuwa ka. Pag naririnig natin ang salita ng Diyos. At minsan ang salita ay nagpapamahal sa iyo. Dahil ano ang ministeryo? Narinig mo ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, umibig ka sa salita ng Panginoon. Kaya naglilingkod ka sa Diyos. Amen? So mga salita ni Lord pala nakaka-inlove. Oo, mga salita ni Lord nakaka-inlove. Hindi lang kahit dito sa atin, yung mga salita ng mga tao, minsan nakaka-inlove. Aminin natin yan, di ba? Lalo na po sa mga Don Watchers dito, yung may mga asawa na, di ba? Paano ba tinatrato before kayo nagiging happily ever after, ganun, di ba? May yung mga lalaki, di ba? Ang gaganda ng mga pinagsasabi para lang maakit ang puso ng isang babae. Di ba? Dahil lang sa mga salita na yan. Ang sarap pakinggan. Minsan, napapangitan. Pero tinatanggap naman. Di ba? Ang salita ng Diyos masarap pakinggan. Nasasaktan ka din. Nagpapatunay na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. That's why the Lord rebuked us because He expressed His true love to us. Pangalawa, open rebuke can build you up in your Christian life. Yan, ito. Ito yung nagpapalago at nagpapatibay sa'yo. Yan. Kung may nagre-rebuke po sa inyo, ang ibig sabihin nito, tinutulungan ka upang mapalago ang iyong pagiging Kristiyano para lumaki ka sa iyong pananampalatayang Kristiyano. Amen? Amen. 'Di ba kung pinagsasabihan ka tapos nasaktan ka, 'di ba? Alam mong gagawin, lalaban ka na. Sabi mo, "Saan ba ako nagkamali?" 'Di ba gano'n? Minsan gumaganon tayo. Kapag minumuni mo ito, mare-realize mo na pinagsabihan ka upang ikaw ay lumago. Ang dami niyan, nangyari din 'yun sa akin. Pinagsabihan ako ng mga magulang ko para ako lumago. 'Di ba? Parang encouragement ba? Ano ba tawag no'n? Parang hints, clues, tips. Dami niyan. So, open rebuke can build you up in your Christian life. Nangyari yan sa buhay ko. Yes. Sinabihan ko nga, uy, wag ka nang wag ka nang lumakalakad dyan. Uy, wag ka nang sasali sa mga barkada niyan. Nakaano yan, ganito. Diba? Sabi ko, gusto mo tumambay sa mga ito. Ayun, nadamay ako. Pero hindi, wala namang iba naman yun. So, ganun. Parang nire-rebuke ako. Sinasabihan ako na,
Wag yan. Bawal yan. Ang pangit yan. Tigilan mo yan. Diba? Ganon din si Lord sa atin. That's why number 2, open rebuke can build you up in your Christian life. Example, pag sinabing build you up. Example, di ba pag nagpapatayo tayo ng bahay, hindi tayo nagsisimula sa itaas. Nagsisimula tayo sa baba. Tama? Di ba? Yung mga karpentero natin. Di ba? So, nagsisimula sa baba. Pag nakita ng isang arkitekto o yung engineer na lang yon. Pag nakita ng engineer na may mali sa istruktura sa simula pa lang, gigibain niya yan. Kasi alam ng engineer na yan. Pag nilagay mo yan, pag pinapatuloy yan, ang pangit ng build-up niyan. Sabihin na, uy, ang pangit yan, sirain mo yan. Hindi yan, hindi maganda yung structure na yan. Sirain yan. Ang pangit ang tingnan, ang pangit ang ang liit ng mga ganito ganyan. 'Di ba? Inaayos yung unang-una yung nasa baba para pahaba or pataas ng pataas, palakas ng palakas. Ganun din ang ginawa ni Lord. In order to grow us up sa ating Christian life, nire-rebuke tayo. Yes. Bukas ang pagsaway, ibig sabihin, pagbibigay ng puna o sinasaway ka para mas maganda at pataas ang pag-unlad mo. Pangatlo, lastly, ito na po yung last natin, madali lang po ito. Open rebuke can make you close to God. So, hindi ka lang lalaki dahil may isang taong nagre-rebuke sa'yo. Ito din pala ay gagamitin ng Diyos para mapalapit ka sa Kanya. Yan. Tama yun. O, naalala nyo. Okay, mga kapatid. Ito po yung kwento ni David. Sino po nakaalala sa kwento ni David? Sa kwento ni David, dun sa 2 Samuel I think. Nakalimutan ko po, 2 Samuel. Oh, yung si David and the prophet Nathan. Yon. Si David po at si prophet Nathan. Ayun. David and prophet Nathan, ano ba yung story nun? Nawala na naman. Siya po. So, patuloy ko lang. David and prophet Nathan, ano ba nangyari doon? So, nangyari po doon, isang araw, parang may mensahe ang Diyos kay prophet Nathan. So, nagsasabi si prophet Nathan doon kay David. So, ano bang ginawa ni Nathan? So, ang ginawa ni Nathan, nawala na naman. Wait lang po. So, ang ginawa ni Nathan, nagkwento si Nathan. So, ang sabi ni Nathan, David, o Haring David, no? Meron pong 2 tao pumunta po sa city. So, isang mayaman po at isang mahirap. Makikita niyo po to sa 2 Samuel. Yung mayaman po, marami po siyang karnero. Marami po siyang karnero, marami po siyang mga kalabaw. Yan, kalabaw din. Maraming karnero po, maraming kalabaw, maraming hayop. Ayan, hayop na lang para in case. So marami pong hayop. At saka yung isang mahirap po, isa lang po yung karnero. So yung mahirap po, inaalagaan po ng maayos ang karnero. Kung ano po yung kinakain po ng mahirap, yun din yung pinapakain niya po sa karnero. Kung ano din yung ininom ng mahirap, yun ipapainom niya sa karnero. At saka isang araw po, may bisita po daw na dumating po sa city. So yung mayaman po na maraming kahayupan, ayaw po niya na makuha ang kanyang mga or makuha yung mga karnero niya para patayin saka ihahanda doon sa mga bisita. Ang ginawa po daw ng mayaman, kinuha niya
yung nagkaisa-isang karnero ng mahirap. At yun yung ginagawa niya. Ayun yung parang pinapatay tapos ini-offer dun sa bisita. Anong sabi po ni David? So ang sabi ni David, sino yan? Kasi pag alam ko kung sino yan, papatayin ko. Yun yung sabi ni David. Pero ano bang sabi ni Nathan? Ikaw po yun. Di ba? Nagulat si David. Wala siyang masabi dahil siya mismo ang pinagsabihan. Bukas na panuna, open rebuke yun. Di ba? Anong ginagawa ni David after that? Yumuko siya. Alam ba ninyo na nangyari na pinagalitan siya ni Nathan, no? Yung sinulat niya sa Salmo, Psalms 51. Psalms 51. Yung sinulat niya dun sa Salmo, puro iyak yun. Umaawit siya habang umiiyak. Umiiyak siya habang sumusulat. Nagsusulat siya. Di ba? Ibig sabihin pala, dun pala naging close si David kay Lord. Doon niya naisulat ang magagandang mga salita pagkatapos ng na-rebuke siya ni Propetang Nathan. In short, ang open rebuke pala, ang open book pala, yun pala ang magko-close kay David sa Diyos. Kaya nga, bow down, yumuko siya at tinanggap niya ang pagkakamali. So mga kapatid, sobrang maganda kung may nag-open rebuke sa'yo. Lalo na kung ang nag-open rebuke sa'yo ay si Lord mismo. May ginagamit siyang instrumento. No? So kapag may nagbukas ng pagtutuwid sa inyo, pasalamatan nyo ang taong iyon. Dahil bakit? Dahil gusto ng taong iyon na mapalapit ka sa Diyos. Hindi layunin ng taong nagtutuwid na siksikin ka. Ang layunin ng taong iyon ay mapalapit ka ng maayos sa Diyos. Hindi para mabiko ang iyong espiritu. Kundi palakasin ka. Kaya nga open rebuke can make you close to God. At hindi lang sa Old Testament yon, kasi 1 2 Samuel lang yon. Hindi lang Old Testament, meron din nangyari sa New Testament. Oo, nangyari ito sa New Testament. Sino ba yon? Walang iba kundi isa sa mga disipulo ni Jesus, kundi si Peter o si Pedro. Yan. Bakit? Ano bang ginawa ni Pedro? Yan. Si Pedro kasi, yun yung isa sa mga disipulo. Pero bakit? Ilang beses ba siya na-rebuke? Yan. So, madaming beses din na-rebuke si Peter. Oo, maraming beses na po na-rebuke si Peter. 5 beses po ang naalala ko. 5 beses po siya na-rebuke. So, papaalahanin po natin kung ano ba yung mga rebuke na natanggap ni Peter. Una, kung naalala nyo yung hinuli si Jesus, kinuha ni Peter yung espada niya o yung palakol niya o anong tawag nun, di ba? At pinutol niya yung tenga ni Malchus. Pero anong sabi? Si Jesus, ni-rebuke niya si Peter. Sabi ni Jesus, ibalik mo yan, Pedro. Kasi yung gumagawa niyan, mamamatay din gaya sa ginagawa mo. So, open rebuke yun. Unang open rebuke yun, naalala ko. Pangalawa, yung nagsabi si Jesus na huhulihin siya, ipapako siya sa 3 araw. Diba? Pero anong sabi ni Pedro? Di yan mangyayari po, Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. Pangalawang open rebuke. Pangatlo, si Jesus nasabi siya dito na huhulihin ako, ipapako ako. Pero anong sabi ni Pedro? Diyos,
Kahit anong mangyari, pupunta ako. Kahit anong pangyayari, di kita iiwanan. Pero anong sabi ni Jesus? Nag-o-open rebuke siya. Hindi pa lang tumitilaok yung manok ng 3 beses. Iiwanan mo na ako. Open rebuke yun. Pang-4 na open rebuke kay Pedro. Yung lumalakad si Jesus sa dagat. Nakita ni Pedro, lumalakad siya. Sabi ni Pedro, Jesus, gusto kong pumunta dyan, punta ako dyan. Sabi ni Jesus, halika dito. Lumakad si Pedro. Pero ano nangyari? Hindi siya nakalakad. Nalulunod siya. Sabi ni Pedro, Jesus, tulungan mo ako. Pero nag-open rebuke si Jesus. Nasaan yung faith mo? Where is your faith? Open rebuke yun. Pang-5, yung na-resurrect na si Jesus. Hindi pa siya nagpapakita sa mga disciples niya. Di ba? Bumalik si Peter kasama sa mga kasamahan niya sa pangingisda. Di ba? Pumunta si Jesus doon. Tinatanong sila ni Jesus, may nahuli ba kayong isda? Sabi, wala po. Sige, itapon mo yan at makakuha kayo ng isda. Tinapon nila. Tapos nakakuha ng isda. Masaya sila. Tapos, nakita ni Juan ata yun, si Jesus, at sinabihan niya si Pedro o si Peter, Peter, si Jesus yan ha. Tapos, nag-open rebuke si Jesus doon. Ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung open rebuke niya doon? Sabi niya, do you love me more than this? Diba? Mahal mo ba ako? So, kung tinatanong tayo ng Jesus, mahal ba natin si Jesus? Of course, mahal ba tayo? Pero ginagawa ba natin yung ginagawa? Yung mga utos niya? Diba? Kaya ni Peter. Sabi ni Jesus kay Peter, do you love me more than this? Nagiging disipulo ka para manghuli ng mga tao, hindi lang manghuli ng isda. Diba? Pero anong sabi ni Jesus? Feed my lamb. So, pang-5 open rebuke na yon. So, sa 5 open rebuke na yon, ano ba nangyari ni Peter? Ano nangyari ni Peter? Doon sa simula ng Acts, si Peter po ay nagsishare at 3,000 na tao ang nagwo-worship kay Lord. Diba? Ang ganda. Nang dahil lang sa open rebuke. Nagbago si Peter. Diba? So, open rebuke can make you close to God. Open rebuke can grow you up. Kaya lagi nating tatandaan, mga kapatid, pag may nag-open rebuke sa inyo, accept it. Tatanggapin mo. Kahit masakit. Kasi nakikita din nila na ganito. Kung nagre-rebuke ka ng pastor nyo, na sinabihan na, yung ginagawa mo mali yan, hindi yan, tigilan mo yan. Tigilan mo yung bisyo na yan, tigilan mo yung mga ganun-ganun na yan. Diba? So, kaya po ng ginawa ni Jesus kay Peter, ginagawa din ng Diyos sa atin na nag-o-open rebuke din siya sa atin. So, yun po yung kwento po natin and yung i-share ko po ngayong araw po. So, open rebuke is better than hidden love. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you po, Lord, again for giving this opportunity to share the word po. Yun lang po at maraming salamat po.